Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawa po natin ng reaction. Itong isang napakagandang dalaga na ice candy vendor na binanata na ni Papa Dins ay binira pa ni Ka-Business. At ang dalagang ito guys ay hindi lang basta maganda, kundi napakatalino pa nito at napakadiskarte sa buhay. Nakilala nga po ito ni Papa Dins nung mag-outing sila dito sa Maramo River sa Bulacan. At ito nga pong dalagang ito ay nagtitinda ng ice candy. At dahil sa husay nito na mag-sales stock, ay talaga namang natawag nito ang attention nitong si Papa Dins. Kaya naman in-interview ito ni Papa Dins. Dahil nga nahusayan si Papa Dins sa paraan ng pag-sell stock nitong si Azila. At bukod nga sa napakahanga nitong si Azila, itong grupo ni Papa Dins sa husay niyang mag-sell stock ay napatawa pa niya itong mga ito. Dahil nga ang galing niya mambola para makahatak ng customer na bumili sa kanya. Kaya dahil dyan, ang ginawa nito si Papa Dins ay pinakyaw itong paninda ni Azila na ice candy. At kagaya ng dati na ginagawa ni Papa Dins, matapos niyang pakyawin ay ipinamimigay niya ang mga ito. At nung maubos na ang panindang ice candy nito si Azila, ay tinanong ito ni Papa Dins kung pwede ba silang sumama sa bahay nito sila Azila para makita din nila Papa Dins kung ano ba yung kalagayan dito nila Azila. Dahil nabanggit din itong si Azila dito sa interview ni Papa Dins na dalawa na lang sila magkapatid na magkasama sa bahay. At sila nga daw po ay ulilang lubos na sa mga magulang. Pero kahit ulila na silang lubos, dahil sa mataas ang kanyang determinasyon, ay patuloy pa rin siya nag-aaral. At ang nagpapaaral na nga lang sa kanya ay mismong ang kanyang sarili. Nasabi nga niya ay itinataguyod niya ang kanyang pag-aaral sa kanyang sariling pagsisikap.
Kaya naman mas lalo pang humanga itong sila Papa Dins dito kay Asila sa nalaman nilang ito. At nung naglalakad na nga po sila papunta dito sa bahay nito sila Asila, ay patuloy na in-interview nito si Papa Dins ito si Asila patungkol sa kanyang buhay. At dito nga po ay naitanong nito si Papa Dins kung ano ba yung tutulak dito kay Asila para ipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. At ang napakagandang sagot dito ni Asila ay ayaw niya daw kasi na maranasan ng kanyang mga magiging anak kung sakasakali yung nararanasan nila ngayong paghihirap. At bukod doon ay gusto din niyang patunayan doon sa mga nanda-down sa kanya na meron siyang mararating. At dito nga sa puntong ito ay bahagyang naging emotional itong si Asila. Kumbaga, dito natin nakita na ito palang napakasayahing mukha nitong si Asila habang siya'y nagsisilstock, habang siya'y nagtitinda, ay may nakatago pala sa likod nito na matinding kalungkutan dahil sa kanilang pinagdadaanan o sa kanyang pinagdadaanan. At itong bigat ng pinagdadaanan ito ni Asila ay ito rin yung ginagawa niyang tungtungan para mas lalong magsumikap na makatapos at makaahon sa matinding kahirapang ito. Kaya alam nyo guys, mas lalo akong pinabilib nitong si Asila dito sa kanyang paninindigang ito, dito sa kanyang pananaw sa buhay na ito. At sa edad nga niyang 15 years old, ay kita nyo naman, ganito na siya katatag, ganito na siya manindigan sa buhay. Nahalip nga na manlumo siya doon sa mga pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay ngayon, ay ito pa yung ginawa niyang tungtungan upang tuparin ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at balang araw ay makaahon sila sa kahirapan ng buhay. At ito nga guys, bukod sa pagpakayaw ni Papa Dins sa paninda nito si Asila na ice candy, ay pinaabutan pa niya ito ng ayuda, isang set ng ayuda na pangkaraniwang ibinibigay nila Papa Dins sa kanilang mga tinutulungan. At yung halagang mahigit na 300 pesos nga na panindang ice candy nito si Asila ay ginawa ni Papa Dins na 5,000 pesos bilang tulong dito kay Asila. At dahil sa hindi inaasahan nito si Asila na ganito yung matatanggap niyang biyaya sa araw na yon, ay muli siya naging emotional. Pero sa pagkakataong ito ay ang lumabas na luha sa mga mata nitong si Asila ay luha ng kaligayahan. At lubos-lubos nga siyang nagpasalamat dito kay Papa Dins sa mga biyayang ipinaabot nito sa kanya. At dahil nga sa kahanga-hanga naman talaga ang determinasyon ng dalagitang ito, ay nung mapanood ito ni ka-business, ay hindi nila pinalampas na makilala din ng personal itong si Asila. At nito nakaraang araw nga lang po, ay minabuti nila ka-business at Mrs. ka-business napuntahan itong si Asila upang personal nga nilang makilala. At hindi nga naging alintana dito kay Laka Business ang layo ng lugar nitong sila Asila
At kahit inaabot na nga sila ng gabi sa daan, ay okay lang. Dahil ang mahalaga sa kanila ay mapuntahan at makilala nila itong si Asila. At makarating na nga sila dito sa lugar nila Asila. At makadaupang palad na nila itong si Asila, ay mas lalo pang pinakanga nitong si Asila itong sila ka-business. Dahil makaharap nga nila ka-business itong si Asila, ay mas nakita nila ka-business dito yung lakas ng determinasyon nitong si Asila na matupad ang kanyang mga pangarap. At ang abutan na nga nila ka-business ng tulong pinansyal itong si Asila, ay naging emotional itong si Asila. At nasabi nitong si Asila na bihira lang siyang kita o makatagpo ng mga ganitong klase ng tao na katulad nila ka-business na tumutulong nga sa katulad niyang higit na nangangailangan. At ang sagot dito ni ka-business ay maging sila ay bihira din na makatagpo ng katulad nitong si Asila na napakapambihirang bata talaga, na sa kabila nga ng kanyang murang edad plus ulila pa nga sa mga magulang, ay nakitaan talaga nila ng ganito kalakas na determinasyon para maiahon ang sarili sa matinding kahirapan. At dito ay sinabi nito si ka-business na itong si Asila ay simula sa araw na ito ay kabilang na sa mga beneficiary ng ka-business official at Papa Dins TV. At sa isang vlog nga ni Papa Dins, patungkol pa rin dito kay Asila, ay ipinahayag din ni Papa Dins dito kay Asila na itong si Asila ay isa na sa mga scholar ng Papa Dins TV. Kaya masasabi natin na talaga namang isang napakaswerteng pagkakataon na ito na nangyari dito sa buhay nitong si Asila. Ito nga ang pagdating nila Papa Dins at nito sila ka-business sa buhay niya. Dahil yung hangarin niya na makapagtapos ng pag-aaral ay sa ngayon ay may kasiguraduhan na. Depende na lang yan sa mismong pagsisikap niya. At nakikita naman natin dito kay Asila yung lakas ng determinasyon talaga niya na makatapos siya ng pag-aaral para nga siya'y makaahon sa matinding kahirapan. At alam natin na sa tulong nito sila ka-business at nito si Papa Dins ay magkakaroon ng katuparan itong pangarap na ito ni Asila. Basta ang bilin nga lang nito si Papa Dins dito kay Asila ay panatilihin lang nitong si Asila ang kanyang pagiging simpleng tao. Dahil ayon dito kay Papa Dins ay napakasarap ang maging simpleng tao lang. Na kumbaga, kahit ikaw ay nagtatagumpay na sa buhay, ay masarap pa rin ang ikaw ay patuloy na maging simpleng tao lang at hindi mapagmataas sa iyong kapwa. At sa tingin ko naman dito guys kay Asila papakinggan nito ang payong ito ni Papa Dins. Dahil ramdam naman natin kung gaano kabait itong si Asila. At dito nga po sa vlog na ito ni ka-business, dito kay Asila, ay may sinabi din dito si Papa Dins na talaga naman nakita natin na sobrang naging emotional dito si Asila. Dahil dun sa sobrang tuwa na naramdaman niya. Ito yung sabihin ni Papa Dins dito kay Asila na simula sa araw na yon ay pwede na rin tawagin itong si Asila
itong si Mr. and Mrs. Ka-Business, na Mama Ka-Business at Papa Ka-Business. Kumbaga, ang sabi dito ni Papa Dins ay ituring na rin nitong si Asila na bilang kanyang mama at papa itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business. At sa sinabing ito ni Papa Dins ay sobrang naging emotional itong si Asila. At dito ay ramdam na ramdam natin guys kung gaano yung tuwa, yung saya sa puso nitong si Asila. Dahil nga sa matagal na siyang nangungulila sa pagmamahal ng isang tatay at nanay. Kaya naman sobra siyang natuwa na simula sa araw na yon ay meron na ulit siyang nanay at tatay. At sa katauhan nga po ito ni Mr. and Mrs. Ka-Business. Ito naman kasi yung maganda dito sa family Ka-Business. Dahil yung mga tinutulungan nila na sa tingin nila ay talagang karapat dapat na tulungan ay hindi nila itinuturing na ibang tao. At itinuturing na nga nila ito bilang isang kapamilya o bilang isang membro ng kanilang pamilya. Ito yung sobrang nagustuhan ko dito kay Ka-Business, na ipinaparamdam nila sa kanilang mga beneficiary katulad nga nito si Asila na ito ay kanila ng kapamilya. Kaya sabi ko nga, itong batang ito, itong si Asila, ay malayo ang mararating sa tulong ng Ka-Business family. Kaya sa'yo Asila, sana ay sundin mo lang itong payo ni Papa Dins na stay humble at down to earth kahit saan ka man makarating. Kahit anumang tagumpay ang maabot mo sa buhay, panatilihin mo lang ang pagiging simpleng tao. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga ina-upload na video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga ni-upload na video. At ganun din dito kay Ma'am MK Inday Okray. Shout out po sa inyo. At ito po si Ma'am MK Inday Okray ay isa na po ito sa mga kasamahan nating reactor. Isa na po siyang official Ka-Business reactor at maging nitong si Papa Dins TV at Ka-Business family. Kaya makisuportahan din po itong channel nitong si Ma'am MK Inday Okray. At shoutout din po dito sa iba pang mga kasamahan kong reactor na sila Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, Katangay PLC, Kalingap Turak, Kamix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at ito si Ma'am Alminda Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin.
Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.